So yun, hey guys, nandito ulit tayo. Kakatapos lang natin sa work from 2 p.m. to 9 p.m. today. Medyo nakaka-stress ng konti ang work ngayon, medyo maraming trabaho. Pero sa bandang huli, tapos naman na maayos. So ngayon, let's go home. Samahan niyo ulit ako. Tara! So yun, ganun din. 15 minutes, 10 to 15 minutes nasa bahay na ako by car. Dati kasi nagbabike lang din naman ako nung wala pa akong kotse. Pero nung nakabike ako, halos nakukuha ko lang din yung biyahe. 20 minutes. Kasi nga syempre walang traffic pag nakabike. So napaka-smooth din yung biyahe. Kung nakakotse naman, syempre, minsan may traffic, minsan wala. Depende. Kasi ako, yun nga, nasabi ko kanina umaga, nakatira ako malapit din sa yung soccer stadium. So, yun. Tapos, minsan naman, kapag may festa, or may festa, yun, medyo nagkakaroon din ng traffic. Pero so far ngayon kasi nakabakasyon this month yung mga tao, si August. Dito yung bakasyon ng mga tao dito sa August. Lahat, kahit mga office work, bakasyon sila for 1 month or iba naman for 15 days, mga nakabakasyon sila. So yun, nakakapagod lang kasi nga mainit. Siguro kanina nung pumasok ako nasa 35 degrees Celsius ang init. Tapos syempre naglalakad ka ng madalas, malakad-lakad ka sa hospital, so kailangan mong i-attend yung mga kailangan ng mga pasyente. So far naging okay naman kasi katulad nga ng sinasabi namin, depende talaga kung sino magiging katrabaho mo kasi minsan hindi naman mawawala yung katrabaho mo na nagpapatama kumbaga. Yung mga ganon, lalo na yung mga katrabaho ko, mga ibang lahi, ganon sila. Pero iba naman, okay din naman. Ibang lahi, meaning to say, may mga taga-Albania, may mga taga-Peru, may Italiano, ganon sila. So hanggat sa ikaw, alam naman kung ano mga ginagawa mo, wala namang problema. Kasi meron naman may sinusunod kaming pattern na sinasabi ng head nurse namin kung ano yung gagawin mo within that shift. So, hanggat alam mo yon, tapos kung ginagawa mo, wala kang magiging problema. Tapos, kung meron ka mang tanong na hindi mo alam, tatanong mo. Dapat may tanong talaga sa doctor or sa nurses. Tatanong mo sa kanila. Tapos, lalo na dun sa may mga bago kang katrabaho. So, kailangan mo talaga i-assist. Kasi nga, bago lang sila. So, yun. Time check. It's 9:13 ng gabi na dito. Sa Philippines, kapag once na ganitong time, 6 hours ang advance, which is right now, 6 is 3 o'clock in the morning and midnight sa Pilipinas. Tama ba? Correct niyo ako. Midnight or madaling araw sa Pilipinas sa atin. So yun. So far, malapit na ulit tayo sa Petsa Riloto, kung saan nga yung katulad na sinabi ko kanina umaga na kung saan nagko-connect yung subway. Yung mga co-work ko malayo pang bahay, kaya kailangan nila mag-subway talaga. Kung makikita nyo dito sa side ko, wala kayong masyadong nakikita ang mga kotse kasi nga mga nakabakasyon. So yan. Bukas naman ang shift ko is
night shift from 9 p.m. to 7 a.m. 10-hour shift. Ganun kami parate. Meron kaming morning shift na mag-i-start ng mag-i-start ng 7 a.m. tapos matatapos ng 1 p.m. Tapos yung hapon na yun, free ka na. Dito sa Italy, basta hindi mo ma-consume lahat yung working hours mo, wala kang magiging problema, hindi ka mag-overdo ng taxes. Importante yun kasi titingnan mo rin yun. Kasi meron tinatawag din dito na annual income tax. So, pag once sa sobra-sobra ka, babayaran yun. Babalik mo sa kanila. So yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, ang shift namin dito is 7 o'clock in the morning hanggang 1 o'clock in the afternoon. Yun yung first shift. Tapos, second shift naman ay from 2 o'clock in the afternoon, tapos matatapos ka ng 9 o'clock in the evening. Ganun yung shift. Tapos 9 o'clock to 7 a.m. So nagiging shift namin is 5 days of working. Minsan sa isang linggo, maabot kami ng 35 hours a week. Minsan naman may 40 hours a week. Depende kung meron kang mga extra hours of time. Ganun kami dito. So magpapointa na rin ako doon naman sa mga expenses dito sa Italy. Medyo may kamahalan din may expenses dito sa Italy ngayon, hindi katulad noon 5 or 6 years ago. Medyo mura-mura pa ng konti. Ngayon medyo nagmahal na talaga, nagtaas na rin. Sabihin natin yung rent mo ng house mo, kapag ang rent mo ng house mo pag malapit ka sa subway or sa mga bus stations, mas mahal ang bayad sa kanila. Sabihin natin minimum is 700 euro in 42 square meters or 45 square meters. Pag mas malaki, difference is 200 difference. So yun, ang minimum na dito na sweldo, sabihin natin sa isang tao sa Italy, nasa 1,200. So sa work ko naman, depende rin. Basta basic sa amin is nasa 1,300. Yun yung pinaka-minimum. Pero kung mag-extra ka, naabot kami ng 1,500 per month. Euro pinag-usapan natin. 1,500 per month. Tulad niyan, napapansin nyo. Napansin ko lang kasi sasama ko na rin to. Dahil napansin ko ngayon ang daming mga coaching nakapark. Hindi ko lang kung napansin nyo dito sa salamin ko sa side ko. Kasi marami nakapark ngayon. Baka lang merong soccer. Merong laban ng soccer dito. Ngayon, katulad nga ng sinabi ko na nakatira ako malapit sa stadium ng soccer. Minsan nag-start sila ng 9 p.m. or 8 p.m., 8:30, depende. Tapos, pupuno na yan. Lahat ng mga parking yan. Dito naman kasi, yung mga kotse nakapark lang sa side. Hindi uso dito yung talagang meron kang parking katulad sa ibang bansa. Kasi nga, magbabayad ka talaga ng parking fee. I mean, magbabayad ka ng parking separate kapag kukuha ka pa rin ng parking. Annually yun, malaki-laki din yun. Sabihin natin, magbabayad ka ng 600 euro. Parang ganun din yun. Malaki-laki din.
Kahit naman kaya madalas kang makakita rin dito ng mga kotse na kahit mamahaling kotse, nakapark lang sa side. Kasi nga, mahal yung mahal yung parking. Pag kumuha ka ng box, kung tawagin nila, nalagyan ng kotse. So yun, nandito na tayo sa bahay. Di ba, ang bilis lang. 15 to 20 minutes, nandito na tayo. So yun, hanggang dito na lang ulit. At sa susunod ulit, salamat sa pakikinig. Bye-bye!